mas maganda nga yun eh. Ako na isang araw naisip ko, ba't wala akong feeling? Parang, wala lang. Wala lang. Eh kasi, kapag ka may feeling ka, ano gagawin ng feelings mo? Worry, doubt, fear. Yan na yun, nagsasaling bayan na sa'yo. Yan, mukhang puyat na unggo. Tingnan ka na rin. So we'll never face them alone. And be overcome by the preservation of God. Ano sabi sa 26? Di ba? Nung minuhulog sila, yun nga, sinamahan sila ng Panginoon. God preserves us. Ano yung sabihin ng preserve? Hindi ka mabubulok. Di ba? Yung mga preservatives. Anong ginagawa ng preservatives? Hindi nag-expire agad, kahit nakalagay sa garapon. Hindi nag-expire. God preserves you. Ano ba? Nakaka-overcome tayo by the power of God. Kinokopya niyo po ba? God did not save you to lose you to a fiery trial. He will meet you in the place and He will strengthen you in the day of trial. Sa panahon ng pagsubok, si Lord ang nagpapalakas sa iyo. Amen? Siya nagpapalakas sa iyo. Bakit ba may apoy? Fire purify us to promote us. At yun yung susunod. Overcome by the power of God and we overcome by the purpose of God. Kumikilos tayo sa mga layunin ng Panginoon, hindi sa mga purpose natin. May sarili tayong plano, pero kapag hindi ng plano ng Panginoon, hindi tayo magtatagumpay. Gumagawa ang Panginoon ng mga kaparaanan so that He will bring glory to Himself and to speak to the hearts of heathen people. Bakit gumagawa ng mga bagay ang Panginoon na parang nilalagay tayo sa alanganin? Alam mo yun? Minsan naiinis ang tao sa Diyos. O nagtatampo ang tao sa Diyos. Bakit ako na-terminate? Bukas na bukas, wala na akong visa. Si Bel, kinabukasan yata, wala na siyang visa sa Macau. Alam mo yun, takot na takot ka na, baka mauwi akong Pilipinas. Pero mga kapatid ko, inilalagay tayo ni Lord doon para maging testimony, yung test natin ngayon, sa ibang tao na kahit nandun ka, nagtagumpay ka. Alam mo yung may natatakot, sasabihin mo, naranasan ko na rin yan. Ang isang tao, pagka walang nakaranas, di maniniwala. Amen po ba? Nagpatuto si Ate May kanina, bumili na sila ng kape, tinapay, binusa, para sa blamay. Di ba? Para sa burol. Nakagayak na, pati ba ataol binili na rin? Hindi pa po. Nakagayak na pang lamay. Pero nangyari, buhay pa rin. Hanggang ngayon. Alam niyo bang gumagawa ng mga himala si Lord at kung minsan hindi niya muna gagawin yon? Bakit? Hinahayaan niyo munang dumaan ka doon sa mga nakakatakot na valley na yan, valley of death, fiery trial. At kapag nakapagtagumpay ka, yung test mo na yon will be a testimony to other people that is weak. At kaya mong sabihin sa kanila, limaw nagsasabi, ay ala talaga mangyayari dito. Pero alam mo, pwede mong sabihin sa kanya, hindi totoo yan, napagdaanan ko na yan. At may nangyari sa akin. Hello? Eh ngayon, yung gagawin natin, lahat na tinanong ko pa, hindi pa nila napagdaanan. Hindi natatakot tayo. Kahapon, nagpunta kami sa agency. Sabi ng agent, sosotay na kayo mga, baka may makarinig sa ating mga agent, makulong tayo. Mga siraulo na daw ang mga officer ngayon dahil mga bago, parang hindi na nila, parang nababatay na lang sila sa nakasulat sa batas, o na batas, hindi na sila nag-i-stretch kasi mga bago daw ang opisyal. Sabi ko, paano yun? Magpaprocess tayo bago opisyal. Pero sabi ko, ayoko matakot. Ngayon, pag nakalagpas tayo dito at mayroong nagdaraan dito sa mga susunod sa atin, pwede natin sabihin, mangyayari sa ito kasi napagdaanan namin at nalagpasan namin. Amen? Yung mga tao dito, maraming pinagdaan ng pagsubok, problema sa asawa, problema sa pamilya, naghiwalay dati, nagkabalikan, nagkabate, masamang tao dati, mabait na ngayon, naayos ang buhay. Amen? Kaya mong sabihin sa kapwa mo at kaya niyang paniwalaan kasi nangyari sa'yo. Amen. Amen. So, yung mga test na yan, fiery trials, is just for you to have a testimony to other people na nangangailangan nito. So, huwag kang maging maramot. Kailangan mo ipatotoo sa kanya, sabihin mo, huwag kang mahihiya. Kailangan niya yun eh. Amen po ba? Kahit kung minsan nakakaya yung mga sitwasyon, kailangan natin ipatotoo para sa kalwalhatian ng Panginoon. Amen. So, overcome by the promotion of God. Sabi ko kanina, fire is used to purify us, to promote us.
Pinadadaan talaga tayo ng Panginoon sa apoy para linisin tayo para ma-promote tayo. Hindi pa pwedeng malagay sa promotion ng isang, hindi pa nakikinis, hindi pa napupurify, hindi pa dumadaan sa apoy. Ang ginto, para malamang ginto, di ba? Inilalagay sa apoy na maraming beses. Ang mga silversmith, paano mo ito malalamang purified na yan? Kailangan makita mo ang resemblance ng sarili mo dyan. Di ba? Ibig sabihin, pure na. Pag bumibili ka ng mga alahas dyan sa kalye, sa Pilipinas, nakatubog saan? Sa suka. Di ba? Pag namuti yung ginto, fake yung suka. Tinetest, fake. So, ang pananampalataya din daw natin, sabi sa First Peter, ipinararaan sa apoy para malaman mo ito'y genuine, dalisay. So, dumadaan tayo sa fire na yon. May mga dumadaan sa fire sa inyo. Pinupurify ang faith mo. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, tatagan mo lang. Huwag tayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Amen? Yung tatlo, even if not, we will not bow down. Yun ang sabi ng tatlo, niligtas sila ni Lord. Amen? Do not bow down. So, tandaan natin, nothing is outside of God's control. Nothing is outside of God's control. Wala talaga. Lahat kontrolado ni Lord. Kahit ano pa yan. Kahit ano pa. Kontrolado ng Panginoon. At ito na wakas natin. Our God is able to. Kung iniisip mo na ang iyong marriage ay wasak. Iwalay. Diba? Wala nang mag-asa. God can reconcile broken marriages. Sino may mga asawa? God can reconcile broken marriages. You just need to, plug in, connect with God, know your connection, know your commitment. Amen? Amen. Huwag tayong papayag na wasak ang pamilya. Okay ba kay Lord John? Hello? Ayoko po magpatawad. Masama ang ginawa niya sa akin. Nang babae siya. Ikaw ba? Hindi ka ba? God can reconcile broken marriages. Amen? Kung nagkahiwalay kayo, ikaw ang Kristiyano, ikaw ang anak ng Diyos, ikaw ang merong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang magpa-plug in, ikaw ang magkukunik kay Lord, ikaw ang gagawa ng mabuti. Kasi siya hindi niya alam eh. Ikaw alam mo. Amen? Sabi mo sa kanmo, alam mo. Alam mo. At kilala mo ang nakakaalam ng lahat. Amen. So God is able to reconcile broken marriages. God is able to liberate people from addiction. Adik ka saan? Adik sa Facebook, adik sa parking, adik sa lalaki, adik sa babae, adik sa alak, adik sa sigarilyo, adik sa pera. Saan kayo adik? Diba? God can liberate you from addiction. Kahit ano pa kinaaalikan mo. Pwede kang palayain ng Panginoon. Kaya kang palayain ng Panginoon. God is able to heal damaged bodies. Sino ang mga may damage sa katawan dyan? Ang dami kong damage. Brain damage. Buto, malutong na. Kahit brain damage. Sinabi ko niyang mababa ang sinabi ko na ko nasa tuhod na. Pinaangat ko nung nakarating linggo, nandito na ngayon. Ano ang mga damage sa katawan niyo? Mata, ngipin, buto. God, yung damage bodies. Amen? Sinabukan mo, ayaw mo bukas? Si Lord nakakaalam kung kailan niya bubuksan yan. Baka pag natumakaw na, bubukas na yan. Amen? God is able to forgive the darkest sin. Ano ang pinakamaiting na kasalanan mo, hindi natago-tago mo? Kayang pabutingin ni Lord. Amen. Amen? Kayang patawarin ni Lord. Pwedeng-pwede. Kayang-kaya. God is able to provide for your greatest need. Ano bang kailangan mo? So mga kapatid ko, kaya niya. Ano ba? God is able to guide with supernatural wisdom. Litong-lito ka, hindi mo alam gagawin mo. Hindi mo alam ang desisyon. Lumapit ka kay Lord, connect, plug in.
To the Word of God. Basahin mo salita ng Diyos. Mag-pray ka. Alamin mo kung kalooban ng Panginoon, He will guide you with supernatural wisdom. God is able to inspire spiritual giftings. Ano kakayahan mo? Tinatanong ko sa Bella isang araw, kumakanta ka ba? Hindi po, sa bahay lang. Sumasayaw ka? Hindi po. Ano kaya mong gawin? Because God is able to inspire spiritual gifts. Kahit tayo mga simpleng tao, mukhang tatanga-tanga, parang wala tayong alam. In unbelievable ways. Amen? God can inspire. Yung human ability natin, kayang lagyan ni Lord ng ano? Mga supernatural. Kapangyarihan niya in unbelievable ways. God is able to soften the hardest heart. Nahihirapan ka sa puso ng asawa mo, anak mo, adik, anak mong babae, inuubos ang pera sa kung saan-saan. God can soften the hardest heart. Kahit sino pa, kahit anong klaseng puso yan. Si Nebuchadnezzar, nung nagpatayo siya ng Diyos-Diyosan, at nalaman niya na walang ibang Diyos, nung nakaligtas yung tatlo, si Shadrach, Meshach at Abednego sa apoy, alam mo kung yung gawa ni Nebuchadnezzar? Gumawa siya ng decree. Mula ngayon, walang sino man ang magmamaliit sa Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego. Siya lamang ang tunay na Diyos. And after 10 chapters, alam mo kung ano nangyari? Naglalakad siya sa kaharian. Sabi niya, tignan mo ang aking splendor, ang aking kapangyarihan. Samantalang nung una, ang sabi niya, Lord, ikaw makapangyarihan sa lahat. And after ilang chapters lang, alam mo kung ano nangyari? Yumabang na siya. Yung kasi, problema ng tao, di ba? Pero di ba kung ano ginawa sa kanya ni Lord nung yumabang siya? God takes the sanity out of him. Ginawa siyang parang hayop. Nalirahan siya sa gubat. Ang kanyang kuko ay naging parang mga kuko ng agila. Di ba? Naging parang siyang hayop. Isang abnormal. Ano kinakain niya? Umiinom siya ng hamog dyan. Kinakain niya mapagkain ng hayop dyan. Hanggang sa hindi niya, hanggang sa matanggap niya at ma-realize niya sa kanyang sarili na walang ibang Diyos kundi ang Panginoong Diyos. And after that, nung na-realize niya na hindi siya talaga ang pinakamakapangyarihan sa lahat, anong ginawa ni Lord? Ibinalik yung katinuan sa kanya. Kaya lang wala na yung kingdom. Hihintayin mo ba na ma-realize mag isang bagay? O hintayin mo pa ba na mawala sa yung pinakamalagang bagay bago mo ma-realize na ang lahat ng bagay na ito at pinakamakapangyarihan sa lahat ay si Lord? Hihintayin pa bang mawala sa iyo? So si Nebuchadnezzar, he softened his heart. Sino ba? Si Pharaoh? Aalis sila Moises? Ano nangyari? Ayaw payagan? He hardened his heart. Pero ano ginawa ni Lord? After many miracles, pinalaya sila. Amen. So, God can soften even the hardest heart. God is able to bring back the runaway prodigal. Gusto mo na mag-give up sa isang kapatid, tagal mo na ina-encourage, bumalik ka na sa church. Pambalik loob ka na sa Diyos. Huwag ka nang sumamba dyan sa faith na Diyos na yan. O pera ang sinasamba, puro trabaho, pinilimutan na niya Panginoon. Sino mga alam nyo, lumayo sa Panginoon at pinaghihirapan mong ibalik, encourage, ayaw, God is able to bring yung mga runaway na yan. And God is able, sino mga dalaga? God is able to bring someone far better into your life. You always bow down to the image of your boyfriend. Hindi ko makikip ang boyfriend na to. Nasa kanya na lahat na hinahanap ko. Isa na lang ang wala sa kanya. Hindi siya born again. Eh, yun nga ang pinakamahalaga. Do not bow down. Amen? God is able to bring someone. Kung gusto mo, higit pa niyan, Psalm 2 o Psalm 3. Hello! Far better into your life. You just believe. So nothing is outside of God's control. Mga kapatid ko, yung mga all sa Bible, tatandaan nyo. All. God is able to do. Amen. God is able to deliver. God is able to keep. Amen po ba? Matatakot pa ba kayo ngayon? Hindi. Sa oras na ito, tumayo tayo lahat. Aming communion pala tayo. Tandaan natin to, lahat, sinakop na kapangyarihan ng Panginoon. Walang hihigit sa Kanya.
lahat ng bagay sa mundo